Ni Lorna, totoo ba yon? Wala kang magagawa dahil magulang ka? May magagawa tayo yan kung yung anak lang ay maayos. Actually, sa batas, tama, no? Kasi marriage emancipates you. Ibig sabihin, pag may asawa ka na, wala nang parental authority ang nanay or tatay mo. Ang merong authority, joint authority kayo, mutual respect actually ang tawag doon is your husband. So, yung ginagawa ni Mami, mali yun. Alin? Parang, yung ginagawa niya na nagko-control ng life ng anak niya, ni Nene, hindi pwede yun sa batas. Ngayon, kung may problema sa asawa, problema nilang dalawa yun. Meron kasing legal remedy si Nene sa batas, no? Kung natatakot siya, si Mami natatakot na balikan niya, pwede naman pumunta sa barangay, kumuha ng barangay protection order. Oh, barangay protection order. Hindi Kumuha kailangan tayo ng niyan. abogado. Para hindi makalapit. Oh, yeah. So, ngayon, ito ngayon ang sitwasyon. Gusto na rin niyang magkaroon ng independence kasi humahad lang nga sa kaligayahan din niya eh. So, gusto na niyang makuha na lang ang pensyon niya at umuwi na siya ng Aklan. May tutuluyan siya doon. Liligaya na siya doon. Sabi ko nga, ako nabibili ng ticket niya pa uwi. Ito lang ang problema. Pero, Bahay niya eh. So, Miski na- iniwan niya ngayon dito. Paano pagka pumunta doon yung lalaki? inheritance yan eh. Sa batas, ang inheritance, walang share yung lalaki. Pag umalis na si Mami, kung marami kang anak, ilan bang anak mo? Ito na lang natitira. Siya lang. Oh, siya ang magmamana ng bahay na yan. Ang tawag dyan paraphernal property. Since minana mo yan, sa nanay mo, walang share ang asawa mo. Okay? Ganon. So, ang Hindi ba suggestion... pero hindi conjugal yon kasi kasal sila? Kasal nga sila, pero exception yung paraphernal. Mami, pwede kayo mag-apply sa barangay ng protection order para sa anak ninyo. Ha? Hindi Barangay kailangan ng protection lawyer. order. At mga barangay, dapat naintindihan nila yan kasi may formang barangay, fill in the blanks lang yan. Almost automatic. Hindi kailangan ng hearing, almost automatic yan sa barangay. Yan ang hindi alam ng mga barangay. Okay, thank you very much. Attorney Lorna, Dr. Love, kapag napariwara ang anak, madalas ang sisi sa magulang. Hindi ba pwedeng sariling kagagawan din ng mga anak yung kanilang asal? Totoo yan, Ate Kuring, lalo na kung nasa edad naman siya. Kung ang bata ay lumalaki pa lamang at nakikita na natin na walang modo ang bata, masisisi natin ang magulang. Yun ang madalas nating sinasabi. Pakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa'yo kung anong klaseng puno meron yan. Pero kung nasa hustong gulang na, ang mga anak mo, may sariling pag-iisip na yan. Hindi na pwedeng isisi sa magulang. Ayun, okay. Nasa sayo na rin yun. Diba? Kasi magbubunga nga ba kung wala rin nakikita? Talagang kailangan kung meron kayong desisyong magsama sa ilalim ng isang bubong, bigayan po yan. Kailangan bigayan yan. Talagang pagtitimpi at saka kailangan pagmamahalan. Okay, Doc Camille, ano ang solusyon sa problema nilang dalawa habang sila'y nasa ilalim pa ng isang bubong? Okay, unang-una kasi hindi ko alam kung ano pong klase, kung anong klase yung goiter niya. Kasi nagpapalaboratory po ba siya yung T3, T4? Apo. Okay, ano po ang lumabas doon? Hyper or hypo? Hyper po. Okay, eto po, nanay ha, makinig kayo, nanay, nanay Norma. Pag hyperthyroidism po, kung napapansin nyo, iyakin. Kasi po, ang lumalabas doon, ang epekto po nito, psychologically, yung nagiging depressed ka agad, mayroong mood swings, konting kibot, nagiging sensitibo, sinasabihan yan, iiyak talaga yan. Tapos napapansin nyo, kahit ganong kalakas kumain yan, hindi po yan tataba. Kaya ang nangyayari, parang sa kanya, yung feeling niya, lalo siyang yung naaawa sa sarili niya, tapos akala niya pinagkakaisahan siya, pero actually po, iyon ay bahagi ng kanyang sakit. Siguro ang isa lang na dapat yung intindihin pag sa ganitong pagkakataon, ha, Nene, nanay mo yan eh. Hindi mo rin pwede sabihin mo na susuway ka. Dahil kasi wala naman sigurong nanay na magsasabi lahat ng na puro yung
ikasisira mo or ikasasama mo. So yung sa kanya palagi kapakanan. Kaya nga merong sumusobra lang yung tinatawag nating helicopter parents. Ang helicopter parent kasi yung sobrang overprotective at saka umaabot siya sa punto na pinapakailaman ng buhay ng kanilang mga anak. Although sasabihin natin na merong kondisyon yung pagmamahal nila, pero hindi ibig sabihin ikasasama mo yun. Natataon lang na kumisan medyo mali lang yung delivery ng pagsasabi ng kanilang mga gustong sabihin para sa ikabubuti mo, pero definitely hindi ito para sa ikasasama mo. Yun lang. Ayan! Sabi nga nila, loving is letting go. Ayan. So,